Ito pong ating thumb at yung ating forefinger, pag didikitin natin, may makikita po kayong parang bumukol ngayon sa pagitan nila sa likod ng inyong palad. Sa likod po ng palad ha, yung pong bukol na yon signifies the reflex point of our heart. So all you have to do, kumuha po kayo ng takip ng ballpen o kaya ng ballpen na wala ng tinta. Ang gagawin po ninyo, tutuldukan po ninyo ng tutuldukan yun at susundutin po ninyo ng susundutin yun. Yung bilog na yun. Yung bilog na yun habang siya po ay magkadikit at mai-stimulate nyo po yung heart ni Lolo. The same way you can do to the other side. So, pipindutin po rin yun ito ng ballpen. You can do that mga 20 times kabila ang kamay. And then, after you're finished doon sa kamay, punta naman po kayo doon sa paanan. Ganun din, sa pagitan po ng big toe at yung next finger, doon po rin ninyo pipindutin yon. Pagdidikitin din siya, at Pero magkakaroon din ng parang bola yon. Hindi. Ang kabaliktaran naman nun, hindi sa back of the foot, kundi sa sole of the feet. So, doon sa pagitan naman ng toe at ng ating next finger, sa pagitan nun, doon nyo naman po pipindutin yung ating paa. That will stimulate the heart para the heart can beat better. May iba pa pong technique. Yung iba nga, eto napakagandang technique, Ate Maru, kumukuha ng malaking munggo. Yung malaking munggo ay nilalagyan niya ng plaster. At yung plaster na yon ay pinapasok na yon doon sa sinelas o sapatos ni Lolo. Para sa tuwing tatapak doon si Lolo, na i-stimulate yung kanyang talampakan. So totoo pala yung mga tsinelas na may mga tusok-tusok. Yes, it stimulates the heart. At although some cardiologists, some neurologists will not definitely agree kaagad doon, but we have to realize that Chinese medicine has been around for more than 5,000 years. At wala pa po silang ECG noon. And yet, ang kanilang mga buhay ay umaabot ng 95 pataas because ang mga Chinese emperor nung araw ay nag-i-stimulate ng talampakan at kamay ng kanilang mga hari. Yan po ay tip number 1 natin.